sheet. Excuse me po. Okay po, so mamaya na lang ako mamaya na lang ako mag-a-attendance. Kasi kanina ang unti pa natin 30 po pa, kaya ako 7:30 na ako dapat mag-start kaya parang super late na naman yung 7:30. Kaya 40 pa lang tayo, 7:30 na pa. Pero may naman po yung iba na pumasok na sa week kasi mag-i-start na yung aking klase. So, tayo sa vertical separator. Okay, vertical separator tayo. Okay, so we will move on to spherical separator. Pero bago tayo mag-move sa spherical separator, just to check, if you really understand what we have discussed last meeting, I will be calling names. So this will be done hopefully every meeting. Magawa natin siya. So we will be having a review of what we have discussed last meeting. So, dito na lang tayo sa separation kasi yun yung chapter 1 is review na already. Okay? So, ano daw ba ang mga factors na nakaka-apekto sa separation efficiency or sa mga parameters ng separation bukod sa efficiency ay rate. Kung gaano kabilis ang separation, gaano ka-effective ang separation. So, una is yung fluid properties and operating conditions. Kasi namin fluid properties, ito yung mga halimbawa ay density, okay, viscosity, ayan, composition, okay, and then pag sinabing operating condition, ito yung pressure, temperature, flow rate, residence time. Yun yung mga parameters na nakaka-apekto sa separation efficiency. So, we have discussed yung two different types of emulsion. Ano daw ang two different types of emulsion? At anong difference ng dalawa? The different types of emulsion, naka-project din. Huwag babasahin ha. Ang gagawin ko ay i-discuss lang ano ang difference ng dalawa. Kung ano lang po yung natandaan natin. So, this recitation will be recorded and will be projected sa inyong attendance sheet. Barrera. Kayla Barrera. Nasaan si Kayla Barrera? Kayla Barrera. Nasaan? Nawawala si Kayla Barrera. Ito po. Good morning po. Yes, so ano ang difference ng anong two types of emulsion? Anong difference ng dalawa? Anong pagkakaiba? Hindi po, nakaproject po yun sa screen. Yes po, Ms. Barrera. Okay po, sige. So, since hindi nagre-respond si Ms. Barrera, tawag tayo ng iba. Periodico. Good morning po, ma'am.
Yes. So, yung sa two types po ng emulsion is meron po tayong oil in water emulsion po and saka water in oil emulsion po, ma'am. Yun po yung two types. Ano ang difference? Yung pag sinabi po natin oil in water emulsion po, ma'am, meron po, as said niyo po nung last discussion po, ang notes ko po is meron, pag po oil in water, meron po siyang tiny droplets po ng oil na nandidisperse po sa loob ng water. Like para po medyo cloudy, na nagre-result po as a cloudy water po yung product niya po. While water in oil emulsion naman po is meron naman po siyang tiny droplets of water inside naman po nung oil. Yun po yung difference niya, ma'am. Okay, so very good. And to put it simply, when we say water in oil emulsion, usually mas marami ang oil kaysa sa water. Ano? Pag mas marami at sa oil and water naman, most of the time, mas marami ang water kaysa sa oil. Ay, very good. So, question sa dalawa, alin daw ang mas madaling i-separate? Si water in oil or si oil in water? Bartolini. Number one. Sinabi ko. Okay. Sige. Si Pelina. Pelina. Medyo muffled po ang iyong voice. Hello, Ayan, oo. Medyo okay na. pwede po yung mag-paulit din ng tanong. Medyo hindi ko rin po maintindihan naman. Tanong ko ay kung alin ang mas madaling i-separate, yung water in oil or oil in water emulsion. Alin po sa dalawa ang mas madaling i-separate? Paghiwalayin. Alin po sa dalawa? Based on my understanding, better po or mas madali i-separate yung oil and water just because pwede siyang ma-skim or ma-treat right away. While water and oil, mas mahirap siya i-separate. Since mas mahirap siya ma-skim or ma-treat. In that way po. Okay po, thank you Mr. Pelina. So tama ang sagot niya. Mas madaling i-separate si oil in water kaysa sa water in oil. Ano, mas mahirap kasi ang emulsion pag yung water ang nakadisperse sa oil kaysa yung pag oil ang nakadisperse sa water. Kasi naturally yung oil, sadya namang pag siya kasi yung nakahalo, yung may droplets of oil sa water, mas madali siyang i-separate because naturally, mas mabilis, mas madaling i-coalesce ang oil droplets dahil ang oil naman talaga ay nasa ibabaw ng tubig. Dahil oil is lighter than water. Unlike pag water in oil emulsion, since si water has a higher density, mas mahirap siyang i-coalesce. Hindi coalescence ang kanyang mode of or principle of separation. So, mas complex siya. So, ayun na-discuss natin yung two types of separators. So, based on orientation, we have horizontal, vertical. We also have spherical, cyclone, barrel separators based on generally, based on orientation, we have horizontal, vertical, and spherical. Also, cyclone separators. Pero cyclones are already considered as
vertical separator. Okay, cyclone separators can be horizontal, can be vertical. So, in short, tatlo lang po ang ating types of separator based on orientation. We have the horizontal, vertical, and spherical separator. Okay? In terms of faces, kung ilang faces sineseparate, we have one face, we have two face, we have three face separator. Okay? So, kaya pwedeng sabihin na horizontal two-face separator, vertical two-face separator, vertical three-face separator, horizontal three-face separator. Okay? So, ang tanong, since na-discuss natin yung parts ng separator natin, di ba diniscuss natin, ang question is, ano po yung diverter? Kasi pareho, ang horizontal at ang vertical separator, kahit yan ay two-phase or three-phase, pareho po mayroon siyang diverter. Ano po ang diverter? At ano po ang kanyang diverter sa separator natin? Sige po, I will be calling names. Ang tanong po ay ano po ang diverter? Anong role niya? Kahit simpleng ano lang ang pagkakatanda natin. May nag-volunteer, Bartolini. Ma'am, good morning po. Sorry po, di po nakasagot kanina. Ang diverter po, ma'am, nagsa-slow down po ng flow rate po ng fluid na pumapasok po para hindi po mag-slush yung laman po. Okay, very good. So, nag-slow down or siya yung nag-reduce ng momentum. Para walang sloshing yung nangyari. So, very good explanation. Next, bukod dun sa diverter, kung mapapansin natin dito, ito sa diverter, di ba? Meron pang isa. Ito. No. Ito siya. Ayan. Mist extractor. So, ano naman po ang purpose ni mist extractor? Any volunteer? Claret? Ano po, ma'am, ang mist extraction po ay yung kung nagsaseparate po ng liquid dun sa gas bubble na palabas po. Sasaloy na po. Tapos yung liquid na napatak po ulit siya dun sa liquid na po. Okay, very good explanation. Tama. So, ang mist extractor, siya yung sumasalo ng water vapor na nakahalo sa ating gas. Dahil ang gas, mag-flow siya, pataas naturally. So, ang flow niya ito pa ganyan. So, pag nag-flow siya dyan, punta dito sa outlet niya, dadaan mo na siya mist extractor. Sasaluhin mo sa extractor yung water vapor. Si water vapor magko-condense babalik dito sa baba. So, very good explanation. Okay, so we are through with the horizontal and vertical. Now we can move on to spherical separator. So, spherical separator use a spherical pressure. Basically, spherical separator is a pressure vessel. So, ang spherical separator ay ginagamit lang pag ang product na i-store natin ay mataas ang pressure requirement. Pag mataas ang pressure requirement, usually spherical separator ang ginagamit. At itong spherical separator, ginagamit siya as a separator tank for gas liquid service. Okay? So, bakit daw kaya pag ang matataas na pressure spherical separator ang ginagamit? It's because of the geometry. Dahil spherical siya, uniform siya, ang pressure distribution na ay ang pressure distribution na ay gamit tayo ng ibang kulay. Ang pressure distribution ni spherical tank ay equal. Hindi katulad ni vertical at horizontal. Ang pressure distribution dito ay hindi. Uneven siya. Uneven pressure distribution. Unlike kay spherical separator, even pressure distribution. So, yun yung reason kung bakit ginagamit si spherical separator sa mga high pressure service or so for example, yung gas liquid service. Okay? So, spherical separator usually ginagamit ito as a storage. Example kung spherical, not separator, spherical storage tank, ginagamit siya sa storage ng natural gas, ng butane, ng benzene,
Ayan. Ng butane pala, butane. Spontaneous in liquid particle. Ng butane para sa even distribution ng pressure. Kasi mataas ang pressure ng mga light ends. Ng methane, ng butane, ng ethane, ng butane. So, ginagamit ang spherical storage. Pag naman sa separator naman, spherical separator sa gas liquid service. Okay? So, pag-aralan natin, ating i-discuss. Ito, yan. So, ang inlet ng spherical separator usually nandito sa taas. Nasa taas ang inlet niya, hindi nasa gilid. Tapos, ang difference dito, ayan, ang mist extractor niya, dalawa. Isa sa kabilang side, sa left hand side. Isa sa right side. Okay? May mist extractor pa rin siya. May gas-liquid interface pa din. May liquid collection section. Ang difference with this, ito yung kanyang diverter, yung shape ni diverter. Ang flow ng liquid dyan is ganito. Kasi liquid, yan, ang flow niya is papaganito. Papaganyan, ang flow ni liquid. Okay? Papaganyan siya. Ayan. Ayan. Kasi gas, magpa-flow siya pataas. Ayan, ganyan siya. Ayan. So, magpa-flow siya pataas. Pag nag-flow siya pataas, babalik ulit siya dito. Yung water vapor natin. Okay? Tapos, class, yung magpa-flow yung gas natin na magpa-pass through dito, gas natin is orange. Gas natin is orange. Ayan. Pag nag-pass through dito yung gas, saan po pupunta? Dito po siya pupunta sa part na ito. Tapos, ito yung gas. Naintindihan, class? Naintindihan? Class? Okay. So, ang water natin ay nandito kasi ito yung liquid collection section. Nandito po sa part na ito ang yan, nandyan sa part na yan. Bali, ang kulay na ginamit din namin. Ito. Yan, nandyan ang liquid collection section. Nandito naman ang liquid outlet. Okay? So, that's spherical separator. Next is cyclone separator. Cyclone separator remove droplets and particles by centrifugal separation. Gumagamit ng centrifugal force. Okay? Gumagamit ng centrifugal force. Okay. So, yung gas natin enters tangentially. Ibig sabihin, paikot, dito pa lang, pagpasok nyo pa lang dito, pagpasok nyo pa lang dyan, dahil may centrifugal force, iikot na siya. Yan. So, para siyang, cyclone, ayan. So, pagpasok na, paikot siya. Yung inertia daw, yun yung nagdadrive sa heavier droplets. Okay? So, pwedeng solids. No, kasi usually, ang cyclone separator, ginagamit sa separation ng solids at liquid mixture. Okay? So, for example, solid at liquid mixture tayo, yung heavier droplets, dito siya pupunta. Pero pwede din ito sa separation ng oil water, It's either oil, water, or liquid solids. Anyway, yung heavier, dito siya pupunta sa walls ng centrifuge. Tapos yung lighter ends, lighter natin, gawin natin yan, yung lighter, dito naman siya pupunta. Tangential pa din, yung ibig sabihin ay paikot. Nag-swirl siya. So, dito siya pupunta. Yan. So, ito yung light. O yung lighter component. Ang heavier ay nandito. Tapos, ang heavier, since nandito siya sa wall, ang flow niya ay papunta dito. Yan, papunta siya.
Okay? Iintindihan po ang cyclone separator. Okay. Ang example po ng application ng cyclone separator ay sa gas signal. So, ito po i-discuss natin later on kasi part of the separation process. Gas plant, in order to recover, it can recover glycol carryover. So, mamaya i-elaborate later na i-elaborate naman ha. Kasi itong glycol natin, ginagamit itong component as adsorbent. No, nag-aano po sa adsorbent sa dehydration process ng natural gas. Now, anyway, si glycol kasi pag siya ay nasa saturate na, halimbawa yung si glycol, although liquid si glycol, no, liquid si glycol. Just to discuss. So, pag nasa-saturate na si glycol ng water, kasi ang purpose niya is to absorb moisture dun sa natural gas, pag nasa-saturate na siya, kailangan siyang linisin. Parang kumbaga sa sponge siya ipigain. So, dito si glycol, papasok dito si glycol na may tubig. Si tubig, dito siya pupunta. Si tubig, dito siya pupunta kasi mas lighter si tubig kay glycol. Si glycol dito sa walls kasi mataas ang density ni glycol. So anyway, ang purpose lang nun, kaya ako binanggit is example ng application. The limitation of cyclone separator is that flow rate sensitive siya. Okay? Flow rate sensitive siya. So ibig sabihin, hindi siya applicable sa lahat ng flow rate, lalo sa matataas ang flow rate na fluid. Okay? Mas mataas din ang pressure drop. Kasi mataas ang because high gas velocity is required. Dito siya. Dito. Kung gas at gas solid mixture. Kung halimbawa ay liquid solid mixture, di high liquid velocity is required. Kasi pagdating mo dito, biglang bibilis ang flow rate. Kaya hindi pwede yung masyadong mataas na flow rate dito. It's because pagpasok niya dito at mataas ang flow rate niya, masyadong malakas yung flow rate niya. Tapos pagpasok niya dito, yung flow rate na yun is hindi niya hindi kayang masustain sa loob. Baka mas malakas yung force dito kaysa dito sa loob. So masisira si cyclone separator. Okay, next is two-barrel separators. Two-barrel separators natin are designed for very low liquid flow rates. Take note of that. Very low liquid flow rate ang pinagagamitan ng two-barrel separator. Ano ang difference sa two-barrel separator? Two-barrel separator is basically a horizontal separator na dalawang barrel siya na interconnected barrel. Una, ito yung okay? So, dual chamber setup siya na separating chamber for gas and for liquid, kung gas-liquid separation. Ang assumption natin dito ay gas-liquid mixture, gas-liquid separation. Yung gas stream natin, dito siya pupunta sa upper level. Ayan. Kung makikita nyo, madami or mataas ang space, mahal space for gas. Ito siya. Itong isang buong barrel. Ang liquid ay dito. Okay? So, papasok dito yung natin sa diverter. Dito, mag-flow dito. So, flow natin. Yung gas naman natin, mag-flow papunta dito. Okay? So, yung natitirang gas bubbles dito, aakyat. Mag-flow sa mist extractor palabas. Okay? So, ito ay ginagamit for low liquid volume and high gas flow rate. Diba ang sabi ko sa inyo, ang horizontal separator usually ginagamit pag mas mataas ang liquid kaysa sa gas. This is for horizontal. Kaya lang, may mga instances na mas preferred o mas compatible sa horizontal kaysa sa vertical. For whatever reason, kung halimbawa ay mas gusto ni client na horizontal separator, ito ang ginagamit nila to adjust dun sa high pag mataas ang gas. Diba sabi, pag mataas ang gas,
Baba ang liquid, ito ay vertical. Ano, kaya lang, kung hindi pwede si vertical, kung anumang rason, at horizontal lang ang pwede, ang ginagawa nila, yung horizontal, nagkagawa sila ng dalawang chamber. Ito yung una, ito yung ano. Naintindihan nyo. Again, ang application ito ay for very low liquid flow. Naintindihan ko. Class, wait, pare ako naintindihan. Okay. Next is, ayan, ang sabi, complex siya at mas mahal compared sa vertical at sa horizontal separator na single vessel lang. No. Kasi kita nyo naman ang diferensya sa design, ito mas complex to kasi may flow pipe pa siya. Di ba? Ayan. So, next ay filter separator. Ito naman, from the word itself, ito yung mga separator na merong filter. Ano, may filter na ginagamit. So, example, dito sa drawing natin, ang filter natin na naka-install dito ay filter tube. Ayan, itong tube na ito. Ito. Yan yung tube na yan. Itong tube na ito. Yan yung filter. Filter separator. So, ito yung commonly na-encounter natin dahil sa mga gripo natin. Ano, minsan nag-install ng filter. Okay? So, filter separators are designed for application with high gas and low liquid flow. Okay? So, tandaan na, high gas and low liquid flow. So, pwede po ang filter separator na horizontal, pwede din filter separator na vertical ang configuration. Naintindihan? Pwedeng horizontal at vertical ha. Okay? So, ang purpose nito is to clean the gas stream by using filter. Okay? So, pag nag-flow dito yung gas-liquid mixture, ang tendency ng liquid mist, ano, yung liquid mist na nakahalo sa gas, kasi in the form of, ano siya, it's either water vapor or liquid mist na nakahalo sa gas, magkakawala siya into a large red droplet because of this filter. So, yung malilit na liquid mist nagiging large droplets. Right? So, initial stage daw, yung filter tubes within the vessel merge small droplets into smaller ones. Yun ang purpose ng filter. Ha, yung droplets naman na nagkawala, so naging yung mga malalaking droplets na galing sa fine mist or small droplets ay kinakaptured by a secondary mist extract. Okay? So, merong dalawang mist extractor dito. Okay? So, ang mist extractor natin can be vein or mesh pipe. Dalawang type, ano? So, i-discuss natin yung vein mist extractor at mesh pipe mist extractor. Okay? Kaya ding makaremove ng filter separation ng small particles. Ano? Bukod sa gas liquid mixture, kaya din niyang mag-separate ng gas solid or liquid solid mixture. So, kaya niya pong makaremove ng particles as small as 1 micron. Okay? 1 micron. So, itong mga ganitong type of filter separator, ginagamit siya together with compressors. Ano? Para ma-ensure na yung mag-flow sa compressors natin, yung mag-flow sa compressor, yung fluid kasama sa system ng compressor ay free from contamination. Okay. Naiintindihan po. So, dahil ang disadvantage nito with other type of separator is that this is more prone to fouling. Bakit ma'am? Kasi yung filter na to, since meron diyang kinakatch na yung mga mist or yung fine solids, okay? Fine solids, ang tendency is magkakalag siya pag hindi mo siya nilinis. No, so, mas mataas ang maintenance, high maintenance itong ganitong type of separator kasi kailangan mo siyang linisin itong filter tube from time to time. So, dahil mataas ang high maintenance siya, mataas din ang kanyang initial and operational cost. Gets po, naintindihan ang filter separator. Next ay scrubber. Ang scrubber naman ay ginagamit sa two-phase separation.
Usually, ang scrubber ginagamit sa gas-liquid separation. Ano? Okay? Gas-liquid separation. Scrubber ginagamit dito sa natural gas dehydration. Gumagamit ko ng scrubber sa natural gas dehydration. Okay? So, ang ginagawa is kinakapture niya yung mga entrained or condensed liquid at low liquid loadings. So, sa scrubber, papasok si gas liquid mixture. Okay? And then, dun sa scrubber natin, ayan. Ano ba yung mga type na? Okay? So, magbabago yung momentum nung flow na, nung gas liquid mixture natin. And then, ang mangyayari, isi-separate si gas liquid mixture. Paano ang separation? Nagre-rely din siya sa gravity para mapaghiwala yung malalaking liquid droplets na nakahalo dito sa baba, siya magsisettle. Tapos, yung, excuse me, yung fine mist natin, mariremove siya through demister. May demister na tinatawag. Ano? Ang purpose niya is to remove yung mist. Okay, so nandito siya, may drain siya dyan para sa liquid. And then, nandito sa taas yung gas. Okay, so usually ginagamit ito. Ginagamit ito bago ang mga compressors, okay? Downstream of coolers, so after ng coolers or expanders. Upstream of high gas dehydration unit, ibig sabihin bago mag-gas dehydration unit or before venting or flaring. Okay, so common na orientation or configuration ng scrubber ay vertical. Ano, very kumbaga ay hindi common ang scrubber natin is horizontal. Usually siya ay vertical. Kaya ang configuration. So vertical scrubbers are the most common for compact lake and drainage. Ang horizontal units naman, although hindi siya madalas ginagamit siya pag ang requirement ay mas mataas na residence time. Ano po ang ibig sabihin ng residence time? So, ang ibig sabihin po ng residence time natin is kung ano yung oras na yung gas at liquid, kung gas liquid mixture ay nasa residence chamber. Halimbawa, ang residence time natin for scrubber halimbawa 15 minutes. Ay, ang tagal nun. 10 minutes na residence time, matagal na yun. Ano? So, yun yung ibig sabihin, 15 minutes na nandito sa loob ng chamber ang gas liquid mixture. So, ang residence time ay nakakatulong para mas mapataas ang separation efficiency. Okay? Ayan. So, horizontal versus vertical vessel selection. So, sinabi ko na ito sa inyo kanina at nung nakaraang meeting. Okay? Ang horizontal separator glass provides longer residence time. Mas mataas na interfacial area because of its orientation. No, mas mataas na interfacial area. Kaya usually siya yung ginagamit pag liquid rich. Ibig sabihin, mas mataas ang liquid kaysa sa gas. O yung tinatawag na low GOR service. Gas oil ratio. Okay? Or low GOR service, low GOR. Again, gas oil ratio. Pag sinabing low GOR, mababa ang gas oil ratio. Okay, mababa ang gas oil ratio. O kaya naman kung may emulsion or foaming, ginagamit din si horizontal separator, liquid-liquid polishing, o liquid-liquid separation. Okay? So, mas mataas din ang kanilang liquid surge capacity. Ito yung liquid surge capacity. Ang meaning lang ay mas mataas ang liquid space pag horizontal separator. Mas mataas o mas malaki ang liquid space na horizontal separator kaysa sa vertical. Ang disadvantage is poor liquid-solid handling
Kasi ang vertical separator, tendency niya, ayan, ganyan kasi siya. Kung halimbawa, liquid solid ang isa-separate, ang liquid tendency magsisettle siya dito. Ayan. Diba sa solid, yung tendency magsisettle siya dyan sa bottom ng separator. Ang problema, pag i-drain mo na yung solid, mahirap i-drain si solid dito kasi malaking space niya. Unlike pag vertical, kung halimbawa nandito ang solid natin at i-drain siya, mas madali ang drainage, di ba? Tama. Mas madali ang drainage pag vertical compared sa horizontal. So, ang disadvantage nito is that hindi siya okay sa separation ng solid liquid, especially kung mas mataas ang concentration ng solid. Okay. So, dahil nga mahaba itong space niya, kailangan mo ng multiple drain point. Yan, halimbawa, ito dito sa gitna, dito sa gilid. Samantalang sa vertical, kahit isa lang sa gitna, dala na yun. Larger depth footprint. Ibig sabihin, mas malaki ang space na kinukonsume ni horizontal separator kaysa sa vertical. Okay? So, constraint yun sa offshore kasi nga, space limited na ang offshore facility. So, usually, ang ginagamit sa offshore ay vertical. Next ay vertical separator naman. Ang vertical separator naman ay ginagamit pag limited lang yung space katulad sa offshore facility. Okay, so ang vertical separator again, ginagamit siya pag mas mataas ang gas kesa sa liquid sa mixture ng dalawa. O yung tinatawag natin, pwede din siya pag gas naman ang involved at oil, gas-oil ratio. High ang GOR. Okay? Yun nga lang, si vertical separator, less efficient siya for high liquid rates. O kaya naman, kung yung mixture ng gas oil or gas water or liquid oil ay may foaming. Pag may foaming, hindi siya effective. Pag severe foaming, usually hindi effective ang vertical separator. Okay. So, ang pagpili daw should follow GOR. Kung halimbawa ay may foaming tendency ba yung mixture or kung may expected na surge behavior. Okay? So, sa problem natin, ipapakita ko sa inyo paano application, paano na pipili. Kasi sa ating computation, kayo po ang pipili kung horizontal o vertical separator inyong gagamit. Okay. So, pag-usapan natin ang vessel internals. Pag sinabing vessel internals, ito yung mga components na nasa loob ng separator. So, wait lang na. Mag-break ko na sinabi kasi 30 minutes na. Papahinga ko ng mga mag-break tayo ng mga 10 minutes. Tayo na mag-tatlong oras na yung 10 minutes po.